share na lang, Miss. Share na lang sa friends. Teka lang, watch part. Wala pa naman nanonood. Ano ako ba nalipat eh? Ano ako? Sino? Tapos ako na yun eh. Send lang yun, di ba? Pag kinat mo sa friend. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isang pinakamamahal na anak ng Diyos. Amen. Nasa isang buwan na po, nakakaisang buwan na po ng ECQ. Pero tunay nga po na nakikita natin sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan, ang sapat at higit pa na biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Not everything will go according to our plans. But during this season of disappointments, of trials, of not knowing of uncertainties, it reveals kung ano po yung tinatayuan natin all this time. Who we trust, kung sino po ang ating pinagkakatiwalaan. Sabi nga po sa Matthew 7, everyone who hears these words and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Nung umulan ng malakas at bumaha at tumampas ng malakas na hangin, hindi po ito nag-iba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Amen po ba? Church, sa umagang ito, the Lord is inviting us to build our life upon His love. Amen. Sabi po sa Isaiah 28 verse 16 sa Amplified Version, therefore the Lord God says this, listen carefully, I am laying in Zion a stone, a tested stone, a precious cornerstone,
for your presence. Kulang ang mga awit, Panginoon. Kulang ang mga salita para ihayag ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Worthy to be praised, O Ang iyong God. sapat at higit pa na biyaya, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming iglesia. You are so good, Lord. And we will continue to stand firm in your love, Lord. To stand firm in your promises, Lord. Dahil sa ginawa ng iyong anak sa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, lahat ng iyong pangako, Panginoon, are yes and amen, Lord. Yes, thank you, Lord. We are ready to receive, Lord. We are excited, Panginoon, to see the manifestation, Lord, of all your promises, Lord. As we continue to see, Lord, as we continue to receive, Lord, this is our response, Lord. Ang aming mga puso, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Kamangha-mangha ka, Panginoon, at wala kang katulad. Salamat, Panginoon, sa mensahe mong mapapakinggan, Panginoon, sa umaga nito at sa iyong gagamitin, Panginoon, at tagapagaya. Tunay nga po, Panginoon, na magsilbi itong kalakasan, Panginoon. Mapusok kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa tubig, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at pag-iingat, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa bawat tahanan, Panginoon, na nakikinig sa amin sa umagang ito. Lord, we speak of your protection, Panginoon. Yes. Thank you, Lord. Cover our homes, Lord. Cover our life with your precious blood, Lord. Continue to prove, Lord, that you are our Father, Panginoon. We will continue to rest, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at sa iyong kadakilaan, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa umaga ito. You are worthy of all the praise, Lord. You are worthy of all the honor. You are worthy of all the glory, Lord. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng pinakamamahal na anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating gawain ng pagsamba sa umagang ito at patuloy po ang ating pananampalataya. Ang Amen. Panginoong Diyos ay kumikilos at Amen. naririto sa ating kalagitnaan pagamat may pagbabago po sa ating mga dating kinasanayang mga gawain. Sa ngayon po, napanood nyo na lang kami sa Channel 2 at Channel 7. Sa pamagitan po ng mga teknolohiyang ito, ang pagkilos po ng Diyos ay ating pong patuloy na tatamasain. Tayo po'y manalangin para po sa pangangaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Aming Diyos, ipagkaloob mo nga po sa amin na kami po sa pananampalataya ay makatayo ng matibay sa aming katatayuan kay Kristo Jesus, lalo na po sa panahon na ito na aming kinalalagyan. Maraming salamat po sapagkat ang aming buhay ay nasa kalooban mo, aming Diyos Ama. At ang lahat po ng aming dadaanan ay tiniyak mo na may pag-iingat mo, may pangangalaga mo, at mayroong pagpaparanas ng iyong katapatan at patuloy na pag-ibig sa lahat po ng kanya-kanya at pang-araw-araw naming mga buhay na hinaharap. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nakikiisa sa pakikinig, sa pananalangin ng gawain na ito ng pagsamba at pangangaral ng iyong salita sa kanilang mga tahanan o kung saan man sila naroroon, at hayaan niyo po ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu
ay patuloy po na maranasan ng bawat isa sa amin ayon sa kung ano po ang kalalagayan ng aming mga puso. Dinideklara namin, Panginoon, na kami ay uhaw at nais namin uminom sa iyo, Panginoong Amen. Jesus. At tatanggapin din namin ang kaakibat na pangako na sa mga nauuhaw at uminom sa iyo mula sa ikubuturan ng aming mga puso ay padadaluyin mo po na para pong buhay na ilog ang paggilos ng banal na Espiritu. Amen. Thank you, Lord. Aming Diyos, kayo po ang maluwalhati at kayo po ang mangusap. Kayo po ang gumanap sa gawain na ito ng pangangaral at sa kabuuan ng pagsambang ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Amen. Amen. Lord, thank you. Hallelujah. Sa umaga pong ito ng linggo ng pangangaral, nais ko pong dalahin tayo sa isang kaganapan sa buhay ni Esther. Ito po ay isang Hudyo na babae sa panahon na sila po ay nasa exile sa Medes and Persian Empire. At ang titingnan po natin dito ay ang pagliligtas ng Diyos ng noong ang panahon na ang mga Hudyo po ay nasa tiyak na panganib upang sirain ang buong lahi sa lahat ng nasasakupan. At mula po doon ay iniligtas sila ng Diyos. At dahil po dito, nais po nating tingnan ang mga talintulad na prinsipyo ng pagliligtas ng Diyos sa application nito, sa pagsasabuhay nito sa ating katatayuan, ayon po sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Ang konteksto po ng Esther ay naroon po sa kalalagayan na tayo po, si Esther po ay napili ng hari sa kalipunan po ng mga kadalagahan upang kanya pong maging reyna. At dahil po sa pangyayaring ito, si Esther po ay naging reyna sa kaharian po ng Medes and Persian Empire. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin mga tao na mayroon pong pagnanais na ang lahi po ng mga Hudyo ay sirain o i-annihilate o alisin sa ibabaw ng lupa. Si Esther po bilang reyna ay hindi po kaagad naglahad kung ano po ang kanyang lahi o kung ano po ang kanyang bayan na pinagmulan. At dahil po dito, sa mga sumunod pong mga pangyayari, naging instrumento po siya ng Diyos upang ang kaligtasan ng mga Israel sa tiyak na pagkakapahamak o pagkakawala ng buhay ng bawat isang Hudyo sa kanilang kapanahunan ay magkaroon po ng kaligtasan. Tingnan po natin ang ilang mga kaganapan sa buhay ni Esther. Dito po ay i-contemplate natin ang atin pong identity in position in Christ in an Esther-like context. Sa panahon po ni Esther, ipinakita po ang pabor sa kanyang buhay. Si Esther po, nung siya po ay mapili na maging isa sa pagpipilian na magiging asawa, posibleng maging asawa ng hari, ay itinira po siya sa palasyo. At doon po ay inalagaan po siya ni Hagay. At doon po sa kalalagayang iyon ay nagkaroon po si Esther ng pabor mula sa kanya. Ang sabi po sa Esther 2:8 ay he was put under the care of Haggai. Esther also was taken to the king's palace and entrusted to Haggai, who had charge of the harem. Verse 9, she pleased him and won his favor. Immediately he provided her with her
beauty treatments, and special food. He assigned to her 7 female attendants selected from the king's palace and moved her and her attendants into the best place in the harem. Ito po ang testimony sa buhay ni Esther bilang pinapaboran. Ang una po na natala na nagkaroon ng pabor sa kanya ay ang kanya pong tiyuhin na si Mordecai. Sapagkat po si Esther ay isa pong orphan. Wala na po siyang magulang, wala na po siyang tatay o nanay, at ang nag-alaga na lang po sa kanya ay ang kanyang pinsan na si Mordecai. At dahil po dito, nagkaroon po siya ng mga paglago sa kung ano ang kanilang pananampalataya, at nagkaroon po siya ng buhay kung saan naglilingkod po siya sa ilalim po ng kanyang tiyuhin, at doon po siya natagpuan ng mga naghahanap para sa magiging asawa ng hari. At nung siya nga po ay madala doon sa harem, siya po ay kinagiliwan. A favor was bestowed upon him by the eunuch, o yung kanya pong tagapag-alaga. Yun po ay si Hegai, at ibinigay po ang isang napakalaking lugar para sa kanya. Sa Esther 2:15 din po, when the turn came for Esther, the young woman Mordecai had adopted, the daughter of his uncle Abihail, to go to the king, she asks for nothing other what Hegai, the king's eunuch who was in charge of the harem, suggested. And Esther won the favor of everyone who saw her. So yung una po si Mordecai, tapos po si Hegai, ngayon po ay bawat isa na nakakita sa kanya doon po sa pagtitipon kung saan kinikilala na po ang mga pagpipilian sa magiging asawa ng hari. Ang bawat isa pong nakakita sa kanya ay nagkakaroon po ng favor. Nagkakaroon siya ng kagandahang loob mula sa mga tao nakakita sa kanya. Sa Esther 2:17, now the king was attracted to Esther. Sabi po doon, more than any other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. Anang ang hari po makita si Esther, she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti, and the king gave a great banquet, Esther's banquet, for all his nobles and officials. He proclaimed a holiday throughout the provinces and distributed gifts with royal liberality. So ang hari po, nung siya po ay mapili at siya po ay ginawang reyna, ipinagdiwang po ito ng lahat ng nasasakupan ng haring ito. So makikita po natin yung favor sa buhay ni Esther, at mula po sa kanyang dating buhay po na para pong siya ay nasa kahirapan, dahil po sa favor na mayroon siya po ay naahon doon at siya ay nagkaroon ng royal position. Siya na po ngayon ay isang reyna. At dahil po sa gitna ng kwentong ito, mayroon pong isang opisyal ng hari na si Haman, na mayroong layunin na gusto pong sirain ang mga Hudyo sa nasasakupuhan ng kaharian, sa kung anuman pong pamaraan ay dumating sa isang pagkakataon na ang hari po ay napapayag niya na gumawa ng kautusan na ang lahat po ng mga Hudyo sa nasasakupan ng kaharian ay patayin, sapagkat ito daw pong hari na ito ay ang lahi daw pong ito ng mga Hudyo ay isang panganib para sa kaharian ni Xerxes, sapagkat sila ay mayroong mga practices, mayroon silang mga teachings, mayroon silang mga gawain na kakaiba kung ikukumpara sa ano pa mang mga lahi sa nasasakupan ni King Xerxes. So dahil po dito, si King Xerxes po ay nagbigay ng pag-uutos sa pamagitan po ni Haman na magkaroon po siya ng pagsira, pagpatay, pagpuksa sa lahat ng mga Hudyo. The king's edict granted the Jews in every city
dito po makikita natin na sila po ay inutusan ng hari ang mga couriers to all the king's provinces with order to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women, and children. So mayroon pong pag-uutos at ito po ay isasaganap sa isang panahon na itinakda na ang lahat po ng mga nasasakupan ng imperyo ni King Xerxes, lahat po ng Hudyo ay papatayin. Dahil po dito, si Mordecai po at ang kanyang mga kapwa Hudyo ay nalungkot, nagulumihanan, at sila po ay nananalangin, nag-ayuno at nag-iisip ng paraan kung paano po ang pag-uutos na ito ay hindi po maganap, bagamat ito po ay itinakda na at ito po ay inihanda na upang tuluyang ganapin. So sa isa pong kaisipan na naisip po ni Mordecai ay kinausap niya si Esther. Nakausapin po ang hari na huwag ituloy. Kumbinsin ito na huwag ituloy ang pagpatay sa lahat ng mga Hudyo sa nasasakupan ng kanyang kaharian. Ang sabi niya kay Esther, hayaan mo na gamitin mo ang iyong katatayuan upang makumbinsi mo ang hari na huwag ituloy ang kanyang pagpatay sa mga Hudyo. At isa po sa mga bahagi ng talata ng kanyang pakikiusap ay ang pagsasabing, and who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. At sino ang nakakaalam na ikaw ay inilagay sa iyong royal position para sa mga panahong katulad nito. Panahon na kailangang mailigtas ang bansa ng Hudyo sa tiyak na pagkakapatay. Amen. So makikita po natin dito na ito yung konteksto. At dahil po sa buhay ni Esther na mayroong pabor sa simula pa at kinumbinsi po siya ni Mordecai, siya po ay tumugon. Siya po ay umaksyon na siya po ay nakiusap sa hari. Siya po ay nagkaroon ng pag-iimpluwensya sa kaisipan ng hari. At ang kwento po ay nagsabi na dahil po sa kanyang mga ginawa ay binaliktad ng hari ang kanyang unang utos. The king lift up the order of annihilation of the Jew. Sabi po sa Esther chapter 8 verse 5, let an order be written overruling the dispatches that Haman son of Hammedatha, the Agagites, devised and wrote to destroy the Jews in all the king's provinces. So sinabi po, baliktarin ang unang pag-uutos na ngayon ay huwag na silang patayin, huwag na silang wasakin ang lahi po. Kaya makikita po natin dito na yung pabor po na mayroon si Esther ay naggamit para i-rescue ang kanyang bayan. Ang sabi po, the king's edict granted the Jews in every city the right to assemble and destroy them and protect themselves, to destroy, kill, and annihilate the armed men of any nationality or province who might attack. Hindi lang po na sila ay mabuhay, kundi yung karapatan na sila ay magtipon, ipagpatuloy po nila ang kanilang pamaraan ng pamumuhay at protektahan din ang kanyang sarili laban sa mga tao na magpaplano pa na para sila ipatayin, wasakin, at sila po ay gumanti. So makikita natin na nagkaroon po ng pagbabago. At na ito po ang isa sa mga kwento ng pagliligtas ng Diyos dahil mayroon pong isa po sa naging instrumento ay ang buhay ni Esther na mayroong favor in the life of the king. Ngayon tingnan po natin ang revelation of the Holy Spirit in the context of our time and see how we should live out to become instruments of God's healing and salvation. Our present context ay mayroon din po tayong imminent danger of annihilation of mankind if nothing can be done right against this COVID-19. Kung wala po magagawang tama
ang pamahalaan ng bawat isa para labanan ang sakit ng COVID-19. Alam po natin na mayroong panganib na maaaring maubos po ang lahat ng tao dahil po sa sakit na ito. Tayo pong Kristiyano, ano po ang nakikita natin ditong bahagi sa pakikipaglaban na ito? Sa katulad pong Espiritu, maaaring tayo din ay katulad ni Esther na nasa favorable position because we are a royal priesthood, a holy nation, Amen. a highly favored people of God in Christ Jesus. Kung ito po ang ating kalalagayan, maaari din po yung tanong ni Haman kay Esther na maaring, o yung kapahayagan ni Mordecai kay Esther na ikaw, Esther, ay iniligay sa panahon na ito upang kumilos na maging instrumento ng Diyos na maka-impluwensya sa hari upang huwag ituloy ang pagkakawasak ng mga Hudyo. Sa kalintulad na Espiritu, tayo pong mga Kristiyano who have a favored position to God in Amen. Christ Jesus can intercede, can also make our position na tumayo po sa kung ano tayong may favor, tayong na kay Kristo, Amen. ay pumagitna para po ang Yes. sinasabi pong seemingly annihilation ay hindi po matuloy sa halip, ito po ay matapos na. Who knows? But that we have come to our position in Christ for such a times as this. Yes. Amen. Sino rin po at tiyak na alam ng Diyos na tayo ang magiging mga Kristiyano sa panahon na ito na dumating po ang ganitong mga hamon. Naririnig po natin maski po sa ilang mga pagsasalita na gustong tumayo. Kung hindi tayo, sino? Yes. Kung hindi ngayon, kailan? Ngayon na po, naririto na po ang pagsubok. Naririto na po ang tinatawag natin na panganib. At dito po sasalaminin natin, ano po yung ating magiging role sa ating pong paglakad sa ating buhay Kristiyano o manggagawang Kristiyano ayon sa ating pagkakatawag. It comes to a time that we are called. Tinatawag po tayo na incumbent of us being righteous, wise, blessed, favored in Christ. It is also our duty as the salt of the earth and light of the world, a city on a hill that cannot be hidden, to respond, to take a role na gamitin tayo ng Diyos na maging instrumento ng kanyang pagliligtas sa kapanahunan na ito. Kung tinatawag tayo para makibahagi, gumanap sa gawain ng tugunan na matigil ang panganib na ito, ano ang ating magiging tugon? Tiyak dahil ang Espiritu ni Kristo ay siyang nasa sa atin. Ang sabi po ni Apostle Paul, our response indeed will be yes. Why? Because in 1 Corinthians chapter 1, and so through Him the Amen is spoken by us to the glory of God. Sa pamagitan Amen. ni Kristo, tayo ay nagsasalita ng Amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Now it is God who make both of us and you stand firm in Christ. So makikita natin dito na He anointed us, set His seal of ownership in us, and put His Spirit in our heart as a deposit, guaranteeing what is to come. In-empower tayo, binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos para tugunin ang hamon. At sa anong kapamaraanan? Ang kapamaraanan ng ating pakikisalaban sa paglaban dito ay ang kapangyarihan mismo ng Diyos. Ours is a divine power. This divine power have the power to demolish strongholds, and it is not according to the standard of this world, but according to this standard and system of God. This divine power is the gospel itself. The gospel
is the power of God that brings salvation to everyone who believes. This is our role, Christians. This is our way of responding to bring the message of salvation to everyone who is in need of healing, who is in need of peace, who is in need of solution. Alam po natin, maski po ang mga scientists, ang mga doktor, ang health system ay hirap na po at inaamin hanggang ngayon wala pa pong tiyak na gamot. Bagamat naroon na sila sa mga pagproseso, wala pa pong tiyak na gamot, siguradong gamot para sa sakit na ito. Pero alam natin na kayang-kaya ng Panginoong Jesus na pagalingin ang anumang uri ng karamdaman. Amen. At ito na nga ay kanyang ginawa. For by stripes, we are healed. Amen. Ginawa na niya, hindi po yung maghahanap pa ang Panginoong Jesus ng paraan para pagalingin kung mayroon mang mga sakit na naepektuhan ito. Kung hindi mayroon na pong kagalingan sa bawat isa na lalapit sa Panginoong Jesus. Maring sabihin natin na hindi ba nito tatalaban ang mga Kristiyano? Sabihin pa natin na talaban siya, ngunit dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus, though he suffer, God will give him the peace, God will give him the comfort, God will give him the grace para magkaroon po siya ng victory despite of having a sickness. Maybe because of his faith have not yet come up to a level of healing, appropriating healing for his life. But indeed, hindi ibig sabihin na hindi po naging totoo ang salita ng pagliligtas ng Diyos sa isang tao na nagtiwala sa Kanya, sa kung anuman ang kanyang kalalagayan. So bilang Kristiyano po, tumutugon tayo doon po sa laban sa sakit na ito. At ang ating pong sandata, ating pamamaraan ay ang pamamaraan na galing po sa Diyos mismo. Sabi po ng salita ng Diyos, this is a righteousness that comes from God. Nagbibigay po ang Diyos ng isang katwiran, at ang katwiran na ito ay hindi po lamang nalilimitan doon, kundi maging ng kaalaman, ng wisdom. Nagbibigay din po siya rito ng tinatawag natin na deliverance, nagbibigay din siya ng healing, nagbibigay din siya ng comfort for those who have undergone such kind of experiences. So makikita po natin na sa Ebanghelyong ito naroon po ang katugunan na kinakailangan ng bawat tao. Kaya po, bilang Kristiyano, mayroon po tayong bahagi sa pagtugon sa hamon na ito. At ang atin pong paglalahad, yung atin pong bahagi sa Ebanghelyong ito ay maaaring maiparaan sa pangangaral, maaaring maiparaan sa ating mga pag-awit, maaaring maiparaan sa ating mga pananalangin, maaaring maiparaan sa ating mga pagtulong sa kapwa. Ngunit kung anuman ang ating ginagawa, ito ay ginagawa natin sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanila nang dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya po, dito makikita ang kaibahan sapagkat tayo ay gumagawa ayon sa ginawa ng Ebanghelyo sa ating mga buhay. Bawat isa pong Kristiyano ay mayroong kakayahan para ibahagi ang Ebanghelyo kung saan ang bawat isang mananampalataya ay magkakaroon po ng kaligtasan. So dito makikita natin na we are picking up our mission. Tinatanggap natin. Hindi natin iniurungan. Yes. At ini-implore din natin ang finished work of Jesus sa pamagitan po ng buhay na ipinakita niya sa atin. Minsan po iniisip natin ang intercessory prayer ay naroon po lamang sa panahon na para po bang humihingi. Naroon po sa ang tao ay nag-iintay ng pagkilos ng Diyos. Sa atin po na nasa right side of the cross, alam natin ang intercessory is for the Lord Jesus Christ life example, sa example po ng buhay ng Panginoong Hesus,
Sa Kanya po dumadaloy ang kagandahang loob ng Diyos. Yes. Inaabot niya na ang tao sa Kanyang pangangailangan. Naroon na po ang Kanyang paglapit sa mga makasalanan upang sila'y mapatawad. Naroon na ginawa niya na ang paghuhugas sa lahat ng kasalanan. Pinagbayaran niya na ang lahat ng mga kinakailangang bayad para ang tao ay mapatawad. At naroon na din po ang pagbabayad sa kung anumang pangailangan para ang tao ay gumaling. Ginawa na po ng Panginoong Hesus ang lahat ng ito. Ang Kanya pong intercessory works is for the goodness of God to flow to mankind. Hindi po ito para po bang hihingin pa natin na, Panginoon, Yes. pagalingin mo ako. Ang totoo, pinagaling na tayo ng Panginoon. Yes. Amen. There is already a provisions of healing. Kaya po, minsan, iniisip natin na ang Panginoong Hesus po ay tunay na anak ng Diyos. As pang-unawa po ng mga Hudyo nung sabihin niya pong siya ay anak ng Diyos, inilalagay niya ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. So, ibig sabihin, at ito naman ang inihayag ng Panginoong Hesus, totoo na ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi na ginagawa dahil sa kanyang sarili lamang. Ginagawa niya kung anong ginagawa ng Ama. He is indeed the image of God. Yes. Ipinapakilala ng Panginoong Hesus kung ano ang puso ng Diyos, kung ano po ang kanyang kalooban. At sa buhay po ng Panginoong Hesus na nung narito siya sa lupa, siya po ay nagpapagaling, nagpapatawad, siya po ay gumagawa ng mga himala para ang tao ay manumbalik sa pagtitiwala sa Diyos. Inaabot niya po at pinangangalagaan maging po yung mga paghahanda para sa magiging kamanggagawa niya nung kinakailangan na rin po siya na bumalik sa presensya ng Ama sa langit. So makikita natin dito na yung intercessory works ni Jesus ay inirepresent niya not only yung sabihin natin na man to God but God to man. Yung daan po ng Diyos na ipakita sa tao kung sino siya at ano ang kanyang ginagawa. That is an intercessory work. Siya po ay namamagitan na ang kalooban ang mabuting kalooban ng Diyos ay maipaganap sa mga tao. In the same manner also that He is also the Son of Man. He is also interceding for man to God. At ang nakikita na po ng Diyos sa mga taong nagtiwala kay Jesus ay hindi na po yung taong marumi, kundi po yung taong malinis. Ang nakikita na po ng Panginoon na nasa Panginoong Jesus ay yung taong matuwid, yung taong may katalinuhan, yung taong mayroong favor, yung taong mayroong sinasabi nating right standing before God because of the works of Jesus. He is the Son of Man. Siya rin po ay ating representative. He is our image before God. Amen. Kaya po makikita natin na yung ating intercessory works is also doing the same two role, bringing God to man and man to God through the gospel that He had shown us through the finished work of the Lord Jesus Christ. So dito po makikita natin na ito po ang ating ginagamit na sandata. Ito po yung kapamaran ng Diyos, yung ebanghelyo po. At sabi po dito, maging din po sa ating pakikidigma, ibinigay niya isang tiyak na proteksyon sa pamaraan man na opensiba o pagsasanggalan. Ours is a foolproof protection both offensively and defensively. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, Isaiah 54:17, no weapon formed against us shall prosper. And this is the inheritance of the servants of the Lord. Amen. At makikita din po natin na there is an armor that God had given us in Ephesians chapter 6 na sinasabi roon na isuot mo ang iyong baluti upang makatayo ka laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pakipagdigma pong ito, nilagyan na tayo ng Diyos ng kakayahan at kahandaan upang magtagumpay hindi lamang ng ating kapamaraan ng makalangit sa pamaraan ng kanyang ebanghelyo, kundi mayroon din po siyang proteksyon na iligay sa atin. Sa ating pakikibaka, tayo po ay tiyak na magtatagumpay. So tayo pong Kristiyano ay kumikilos sa ganitong pakikidigma. Maging din po yung kaalaman kung sino po ang ating tunay na kaaway. Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil
in the heavenly realms. Ito pong COVID-19, this is more of the virus. Mayroon po itong principal, mayroon po itong pinakaugat, mayroon po itong pinagmumulan na siyang pong nagbibigay sa kanya ng kadahilanan upang maglagay ng sakit at karamdaman sa mga tao. At maliwanag po ang Ebanghelyo, the thief cometh but to steal, destroy, and yung sinasabi natin na to kill. So makikita natin na sa kanya po ito nagmumula. Alam natin na siya ang nasa likod na ito. Kaya po ang atin pong pinupuntiri sa pakipagdigbang ito ay hindi po lamang yung physical, kundi maging po yung spiritual, yung pinakaugat. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. Yung pong nagpapamalakad, nagbibigay lakas, nagbibigay ng kapamaran sa spiritual na kalagayan. Against the authorities or the principals, yun nga po talagang pinagmumulan. Kaya po, tayo, sa tinapos na gawa ni Kristo, we have the power to rebuke Him. We have the power to bring the victory of the Lord Jesus Christ to every individual na ginagawa ng kaaway para masira po ang kanyang buhay. Gagawin po natin ito na sa ating mga pananalangin, i-apply po natin sa kanila ang victory ni Jesus. Isabihin na natin na walang karapatan ang kaaway sapagkat mahal ng Diyos ang bawat isa at nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. I-implore natin na makita ng mga taong ito na nasa ilalim ng mga karamdaman na ito na ang Panginoong Hesus ay mayroong kapangyarihan upang sila ay palayain, bigyan ng deliverance out of this situation, out of the works of the enemy. And we know that when the spiritual forces, the power of darkness have been defeated into the life of the Christians, mabubuksan po ang kanyang kaisipan, mabubuksan ang kanyang pananampalataya at mananampalataya siya sa Panginoong Hesus. Ang dating kanyang kabulagan ay magiging isa ng kaliwanagan sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, yung pakikipagdigma natin ay alam natin kung sino ang ating kaaway. Hindi po tayo naliligaw, hindi po tayo susuntok sa hangin. Sisirain natin, i-implore natin, i-apply natin kung ano na po ang ginawa na ginawang tapos na ni Jesus sa lahat po ng kalalagayan at lahat po ng mga taong may mga pangailangan. Amen. Kung ano man po yung mga specific nito, maaaring pong sa pagpapanalangin sa ating mga nasa pamahalaan, para magkaroon po sila ng wisdom, magkaroon sila ng courage, magkaroon sila ng direction, kung ano ang kanilang gagawin. I-declare po natin yung wisdom na nagmumula sa Panginoon sa mga buhay ng mga nangunguna. Maging din po doon sa mga gumagawa ng gamot, i-declare natin yung wisdom of God for them to find out the kind of medicine na kailangan para po mapagamot. I-declare po natin maging yung provision sa ekonomiya natin. For we know that there is indeed a provision that comes from God. Mayroon na pong ginawa ang Diyos. Sa panahon pong ito, alam natin na sa sanlibutan, mayroon pong kapighatian. Alam natin na hindi po tayo nananakot, pero sa sanlibutan, marami pa ang tiyak na darating sa sinabi, may mga digmaan, lindol, at mga sakit darating hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Hindi po ito para tayo takutin. Sapagkat talaga pong mapapahamak ang taong wala kay Kristo. Ngunit kaya nga po dumating ang Panginoong Hesus para tayo ay lumapit sa Kanya at siya ang ating maging kublihan. Siya po ang ating maging refuge. Siya po ang ating maging Savior. That's why He is the good news. He is indeed the Savior for all mankind. Inilalagay po tayo na tingnan natin si Kristo na siya lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. Amen. Sa kadahilanan pong ito na ating mga sinabi, nakikita natin na ang mga Kristiyano po ay hindi po biktima. Amen? Yes. Minsan, sa ating carnal mind, iniisip din, dumarating din sa atin ang takot. Dumadating din sa atin ang pag-aalala. Ngunit, salamat sapagkat, ayon nga sa declaration ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, but you are a spiritual man. You are not just carnal, you are not just flesh and blood,
You have the Spirit of God in you. You are a son of God. Amen. You are, sabi niya, you cry out to the Father, Abba, Father, because the Spirit of God is in you. Tayo po ay mananagumpay. Katulad po ng ating mga tiningnan, hindi po tayo biktima. Inihanda na tayo ng Diyos upang gumanap sa isang gawain sa kapanahunang katulad nito na bagay instrumento. Amen. Upang hindi magtagumpay ang kaaway sa kanyang layunin na sa pamamagitan ng sakit na ito ay magdala ng takot at kasiraan sa buhay ng mga tao. Katulad po ni Esther, she uses her position of royalty and favor to influence the mind of the king to overturn, baliktarin po ang tiyak na kapamakan na mangyayari sa buhay ng mga Hudyo. Sa ating mga Kristiyano, we are favored by God. We are in a position of righteousness. Let us use that position to be of influence Yes. para po ma-implore ang victory ni Jesus sa lahat ng mga tao. Sa proseso pong ito ng pakikipagbaka, pakikipag-engage according to the way of God through the gospel, it will not destroy us, but it will unveil who we really are, the daughters and sons of God. Yes. Minsan po, takot tayo pumasok minsan sa isang laban dahil baka tayo po ay matalo. Ang kagandahan po nito, wala pong laban na harapin tayo kung kasama ni Kristo na tayo ay magiging talunan sapagkat mas dakila at magaling siya na nasa sa atin kaysa sa nasa sanlibutan. At alam natin na nagtatagumpay tayo, we are more than conqueror. Yes. So sa mga pagtugon natin sa hamon na tayo ay makibahagi sa pakikipaglaban sa COVID-19 na ito, we will be better in our coming out rather than in our coming in. Mas magiging mabuti at mas magiging masigit pa ang pakinabang sa ating buhay sa ating pagpasok sa laban na ito kaysa sa ating sa paglabas natin kaysa sa ating pagpasok. Sa ayaw man natin saguhin, hindi, we are already involved. Mayroon nga pong isang kasabihan na ipinangahawakan at ipinangahamon para palagi sa atin. For evil to triumph is for good man to do nothing. Para daw po magtagumpay ang kasamaan, isa lang po ang formula. Ang mga mabubuting tao, ang mga mabubuting magagawa ay huwag kumilos at huwag umaksyon. Pero salamat sa Diyos sapagkat sabi nga po ni Apostol Pablo, ang lahat po ng pangako ng Diyos kay Kristo Jesus ay oo, amen, at sa ganun ding Espiritu, nag-amen din tayo Amen. for the glory of God. Sapagkat ang laban po ating tutugunan, ang laban po na tatayo tayo sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sa tapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sa anumang pamamaraan, pagsamba, pag-aawit, pangaral, paggawa ng mabuti. Ang sabi po doon, bibigyan tayo ng Diyos ng katagumpayan. We will be a victor in our fight against this. At kung paano po na sa buhay ni Esther, nailigtas po ng Diyos ang mga Hudyo, sa ating kapanahunan, yun din po ang mangyayari. Amen. Mananalangin tayo mga Kristiyano, mangangaral tayo, magpapatuloy tayo sa dapat nating ginagawa sapagkat ang Panginoong Yesus ay nagtagumpay na. Yes. At tayo din ay kasama niya mananagumpay. Yes. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay Thank you, manalangin. Jesus. Hallelujah. Salamat po aming Diyos sapagkat kayo ang Diyos na nagtagumpay na. Kayo ang Diyos na gumawa na.
Kayo ang Diyos na hindi nagpabaya. Kayo ang Diyos na kumalinga. Kayo ang Diyos na umaabot. Kayo ang Diyos na tapat at hindi kailanman maawawala ang katapatan sa inyo. Sa pagtatayo mo, Panginoon, sa mga Kristiyanong nangahawakan sa Ebanghelyo ng iyong kagandahang loob, idinideklara namin, Panginoon, na kami magiging iyong mga instrumento. Yes, Lord. Lord, we are going to implore and become an intercessory medium, O God, para yung goodness mo mag-flow sa mga tao. Amen. Lord, use every grace-filled Christian in Jesus' name to be your channel of blessing, O God, to bring, Lord, your goodwill upon each man in his special needs during this time. Hallelujah. Lord, we speak wisdom to our leaders. Yes, thank you, Lord. We speak, O God, indeed the enlightenment, the encouragement in their heart, the strength that they needed, na hindi po sila matakot, hindi sila magulumihanan, hindi sila malito, hindi sila, Panginoon, umurong sa laban na ito bilang mga tagapanguna. Magiging instrument mo sila, Panginoon, na mag-inspire ng unity. Instrumento, Panginoon, na mag-inspire, Panginoon, ng proactive na mga pagkilos sa mga mamamayan. Yes. Para po mayroong kaayusan at mayroong, Panginoong, patuloy na Hallelujah. Thank you, Lord. pagtugon sa lahat ng mga pangailangan. Idinideklara din namin, Panginoon, ang iyong tagumpay laban sa gawa na ito ng kaaway sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sa pinakaugat na pinagmulan nito, at alam namin ito ay kay Satanas, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang kapangyarihan sa sakit na ito ay aming pinuputol. Yes, in Jesus' name. At ito ay hindi na magkakaroon na ng bisa. At ito ay natatapos na ngayon. Kung paano, Panginoong Jesus, nung iyo po ipahayag at panampalatayan ang puno ng higos ay mamatay. At ito ay namatay. Nananampalataya kami sa iyo, Panginoong Jesus, ng kalintulad na kapangyarihan, sapagkat ang iyong dugo ay tunay na makapangyarihan, naglinis ng lahat ng kasalanan upang huwag magkaroon ng entry point ang kaaway. In the name of Jesus, because of what you have done on the cross, we declare, O God, that these ways and means and devil schemes is already powerless. Stop in the name of Jesus. Hallelujah. We speak peace. We speak comfort. Yes. Lalatigin, Panginoon, sa mga taong naroon sa may sakit sila na mahal sa buhay. Nakikita nila ang kanilang mga kagipitan o anumang mga pangailangan. Father God, pakita mo, Panginoon, sa kanila na mayroon kang inihanda, Panginoon, na mga katugunan sa kanilang pangailangan. In the name of Jesus. Father, we thank you for this opportunity Yes. to come before your throne of grace and find help, Lord. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi sa throne of judgment, kundi sa throne of grace mo. Yes. Kami ginagawa, Panginoon, na maging bold. And thank you, Father God, that you look upon us, not as who we are, but who we are in Christ. For as Jesus is, so we are Yes. in this world, O God. Amen. Salamat sapagkat ang Panginoong Jesus ay iyong nasasalamin, sapagkat siya nga ay Son of Man. He Yes. represents us before you. He is our advocates before you. And so we stand in the same spirit, O God, as an advocate before men, Lord God, for you to move into their lives. Hallelujah. And Lord, we receive, we believe that you have answered our prayers. Hallelujah. Father God,
be glorified, be exalted, at ikaw lang maging sentro at patuloy na tingnan at hindi ang mga bagay na nasa aming kapaligiran o kaganapan, sapagkat Panginoong Jesus, kung kami ay nakatingin sa iyo, sinabi ng iyong salita, kami ay babaguhin ang may kaluwalhatian at kaluwalhatian ayon sa buwangis mo, Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng panahon, Panginoong Jesus, sa iyo lamang po kami titingin. Amen. Sa iyo po lamang kami mananangan. Ikaw lamang po ang aming itatanghal. Ikaw lamang po at wala nang iba. Ito ang aming nagkakaisang panalangin. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Sa bahagi pong ito, magpapartake po tayo ng komunyon. Isa pong napaka-importanteng gawain. Sapagkat sa komunyon na ito, inaalala natin ang katagumpayan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Lord, salamat. Sabi niyo nga po sa Ephesians chapter 1:17, in whom we have redemption through your blood. And that you have lavished it on us with all wisdom and understanding. Father, we declare that as we partake this element of communion, indeed that understanding, Lord, of all the benefits that you have done for us ay amin po, Panginoon, maunawaan at may sabuhay. Kakainin namin, Panginoon, ang tinapay na ito upang kami ay magkaroon ng kagalingan sa kung anumang karamdaman. Ang iyong katawan, Panginoon, ay nagkapira-piraso. Nagkaroon ng pagtanggap ng mga hagupit para sa ikagagaling ng aming mga katawan. At maging ng elemento ng inumin, Panginoon. This is the cup of the new covenant. Not of the letter that kills, but of the spirit that gives life. Lord, we partake this with thanksgiving in our heart. In Jesus' name, amen. Kainin po natin. Thank you, Lord, for your victory Amen. in our lives. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Petty. Amen. Sa mga nakapanood po at nakarinig po ng mabiyayang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, inayang kita sa umagang ito na tanggapin po natin si Kristo na siyang pinaka-susi upang tayo po ay madama natin at maranasan natin ang buhay at kaligtasan sa pamamagitan ng tunay na daan, buhay at katotohanan sa piling ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, inahayaan kita na sumunod sa maiging pagtanggap na ito sa ating Panginoon. Amen. Sabihin po kayo, aming Ama, Aming Ama, sa oras na ito, sa oras na ito, ako'y nagpapasalamat ako'y nagpapasalamat sa kadakilaan sa ng kadakilaan iyong pagmamahal sa akin, ng iyong pagmamahal sa loob mo, niloob mo, pinigaloob mo, pinagkaloob ang iyong bugtong na anak ni Jesucristo ang iyong bugtong na anak na si upang ako Kristo, upang ako ay magkaroon ay magkaroon ng buhay at kaugnayan, ng buhay at kaugnayan, relasyon, kaligtasan sa pamamagitan sa pamagitan ni Jesucristo ni Jesucristo na aking Panginoon. na aking Sa Panginoon. oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon, at sariling tagapagligtas sariling ng tagapagligtas aking buhay. ng aking Si buhay. Jesus Si Jesus na namatay na namatay at muling at nabuhay muling nabuhay para sa akin. para sa akin. Pinapahayag ko, Pinapahayag ko, ako ako ay ligtas na ay ligtas na sa pamamagitan sa pamagitan ng tinapos na gawa ng tinapos na ni gawa Jesucristo ni Jesucristo noon sa krus ng Kalbaryo. dun sa krus sa Kalbaryo. Salamat po Salamat po sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. May ako na lang po
Amen. Purihin po ang Panginoon. Kung kayo po ay nakarinig ng mensahe sa umagang ito at tumanggap po kayo sa Panginoon sa magitan ng pagsunod sa panalangin sa pangunguna ni Pastor Philip, masaya po kami na makarinig mula sa inyo. Pwede niyo po kami kontakin sa 0955-028-1146 para po kung nais nyo po na magpatuloy sa paglago sa pananampalataya, nais namin po kayo na gabayan sa Grace Revealed City Church. Para po sa ating mga prayer requests and counseling, pwede nyo po kaming tawagan or i-text doon sa sinabi ko pong number kanina, 0955-028-1146, or i-email nyo po kami sa gracerevealedph@gmail.com, o yun po nakikita nyo dito sa monitor. Natutuwa po kami na nakakatanggap po kami ng mga mensahe na may mga prayer requests at makakaasa po kayo na ipapanalangin po namin ang mga kahilingan yung panalangin, at expect po natin yung tugon ng Panginoon. Amen. At kung meron din po kayong praise report o mga patotoo, gusto po namin marinig yun. Alam po namin na ang Diyos ay gumagawa behind the scene, at kahit medyo may mga pangyayari po sa ating paligid na hindi maganda, pero alam po namin na ang Diyos ay hindi tumitigil ang paggawa sa buhay ng kanyang mga pinakamamahal na anak. At excited po kami na malaman yung mga patotoo nyo. Pwede nyo pong i-email sa amin o i-send nyo po yung mga patotoo nyo sa amin. At inanyayahan din po namin kayo para po sa patuloy na pakinig ng mensahe ng purong biyaya ng Panginoon. Pwede nyo pong i-like yung aming page, Grace Revealed City Church, or facebook.com/GraceRevealedPH. Amen. Isa pa po, ito po ay na-miss namin noong mga nakaraang Sunday. Yung ipanalangin po yung inyong mga handog. Pero alam niyo po ba, nagugulat po kami kasi meron pong nagdadala at patuloy na nagbibigay sa Panginoon. Meron pong nagdadala ng kanilang handog. So, nais po namin na ipanalangin po yung ating mga handog sa Panginoon. Alam niyo po, ang ating pong patuloy na paghandog sa Panginoon ay pagpapahayag din po na ating pagtitiwala sa Panginoon, na ibinibigay po natin yung ating buong tiwala sa Panginoon, at siya po yung hindi po tayo masishake. Amen. Even sa ating giving, ang marami po ngayon ay ang nakikita lang nila ay yung pangangailangan, pero salamat po sa Panginoon dahil sa ating pong lahat bilang mga anak ng Diyos, pinrovide po lahat ng Panginoon ang ang ating pangangailangan sa pamagitan ng kanyang anak na Jesus. Amen. So nais po namin ipag-pray yung mga handog at kaloob nyo po, at maaari nyo rin po kami i-contact doon sa mga sinabi ko pong number para po sa inyong mga handog. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sapagkat sa kabila ng lahat, Panginoon, ng mga pangyayari sa aming paligid na nagdadala ng pagkakita sa marami